Welcome Bayang Karibista dito po sa Malvar, Batangas. Umuulan, pero magpapainit tayo dahil this is the third running ng ating Cool Summer Farm Juvenile Stakes Race kung saan makikita po nyo ulit ang ating mga imported runners plus ang ating mga 2-year-old fillies and colts. Yan po ay mga palahin ni Mr. Joseph Lihenko. And of course, sponsored po ito ng Philippine Racing Commission, same with the Cool Summer Farm. So kung kayo po ay excited na, I'm very sure maganda po ang inyong mapapanood with the outstanding favorite Mano Dura for our race dito sa imported the horse. Tingnan natin kung may makaka-upset pa. There. Oh, all in front. Second by God left, Radiance and Perfect Delight, and followed by Mano Dura, while Gary Byrne is running in a field of field. Out of straight they travel now. God left leads the back about Alain Canal, Perfect Delight running second, Mano Dura now by the outside third. And following for the back, Gary Byrne, and as they wheel down the back now, God left. Leads by Zantura, flanks Mano Dura now running in second. Then alongside Mano Dura, Perfect Delight, and long way back, Gary Byrne. Wards up, Mild Darle, Alain Canal, Perfect Delight, and Mano Dura on the outside, 6 lengths away, Gary Byrne. And as they race up, Mild now is still Darle, Perfect Delight, and Mano Dura on the outside, Gary Byrne. And as they race up, far turn, Perfect Delight, Mano Dura now on the outside, down for the inside, Darle and Gary Byrne. Wars the last 400 now, Mano Dura racing on the outside, Perfect Delight. Then 2 lengths back now, Gary Byrne and Darleba. 300 to go, it is still Mano Dura leads Marlene, followed by Perfect Delight. And around the outside, Gary Byrne, Darleba, down the stretch they go. It is still Mano Dura, swings away now to about 5 lengths, followed by Perfect Delight. Gary Byrne for the outside and Darleba. And up the line is all the top favorite, Mano Dura. Second, Gary Byrne, Perfect Delight, and Darleb. Hello, Bayang Karibista. Samahan niyo po kung i-congratulate ng ating back-to-back winning connection para sa ating Cool Summer Farm. Ito po yung category for imported stakes race. Walang iba, Mr. Dennis Tanser. I would like to congratulate you. Back-to-back po sila from last year, 2023, ang kanilang pong NP, Every Sweat Counts, na yun po ang nag-champion. And this year, with another NP, bagong-bago, Mano Dura. Undefeated still, sir. Hindi, aralo ko kay Adyamo. Ay, okay. Kay Adyamo. Okay. Anyways, dito po sa ating pakarera ni Mr. Joseph Lihenko, every year naman po kayong may kasali. Oh, and every year po kayo nananalo. Hindi so, naman. Hindi naman. Hindi sir. Machamba. Very humble. Pero sir, what can you say about this trophy na nakuha niyo po ngayon for our third Cool Summer Farm Festival? Masarap magpakarera si Cool Summer Farm. At saka quality talaga yung mga kabayo, talagang panlaban talaga pang stake race natin. Even the imported ones. Kaya masarap talagang sumali dyan sa Cool Summer Farm. Let's hear from direct to our owner. Sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan about Mano Dura? A little lineage, a little pedigree of this horse, and at the same time, yung kasi nakita po natin, malayong nanalo eh. So, the tactics and yung diskarte po ba, talagang ganun po ang ginawa niyo for this certain race? Actually, bigay din ako sa kanya ng konting agimat. Okay. Meron. Pati si Daily Byrne. Ewan ko lang, sana lumusot din sana si Dixie Sky. Later po yan. Race 4. Pero yun na nga, at Nin Ice yung breeding niya. Actually, nagpatulong din ako kay Joseph. Sabi ko, bigyan mo ako ng medyo panglaban talaga. Ayun, hopefully, swerte naman dumating. Ayun, actually, meron pa nga siyang, kaya lang meron akong isa na namatay, si Kerlin. Wala. Na paano po ito? Nalubak.
Oo, Hindi yun. po kayang i-salvage Wala. or wala Hindi, talaga? actually, nabuhay ko pa siya ng ilang buwan, pero talagang nahirapan siya sa paa. Okay. Parang ano eh. Ito, So, balik. na-euthanize na po siya. Oo. Euthanize. Well, dito po sa susunod ni Manodura, are you looking forward na i-condition po siya sa mga malalaking pakarera? Yeah, actually, I'm preparing him for the Japan Cup. Ngayon pala, January. after Oo. po nito, magpe-prepare na po Ito kayo. yung pinaka parang ano niya, parang ano ko namin, pambatak. Okay, so ito po yung I'm preparing panimulang for bata. Japan Cup and Henrik Wangko sa March. Ba, sunod-sunod na rin po pala kaya ito. inaano ko na, pinoprograma ko na talaga. Talking about yung mga past champions nyo, treasure hunting, nakita po natin sa lineup ng Cool Summer Farm. Nandun na siya. Kasi champion po sa treasure hunting. Now, nakita po natin, nasa stallion lineup na po siya. Ni Cool Summer Farm. Kailan niyo po na-decide na pang stallion na po siya? Actually, may injured siya. Oo. Pero sabi ko, pag may injured, ayoko nang masyadong ipatakbo. Total, nanalo naman siya ng marami na siyang panalo, lalo na yung Danding Kuwang ko. Sabi ko, I better retire him na lang. Ayoko kasi madisgrasya kabayo ko eh. So, konting lang, pahinga na yun, ayoko na. So, sa inyo talaga, we need to love the horse also. Alaga ko kasi lahat eh. Yes. Not only horse, lahat. Mapaibon, mapaaso, lahat. Ayaw! Talagang animal lover po kayo. Animal lover tayo. Kaya kunting diferensya lang. Hindi kaya. Okay. Meron po ba kayong ahas? Meron. May ahas din kayo? Ball python. Oh my God. Well, anyways, thank you so much, sir, and congratulations. Hopefully, for our next year, dahil alam niyo po, Bayang Karinisa, pagtapos po na December, magsisimula na po yung mga legs natin dyan. Okay, mga series po natin. At meron po ba kayong mga locally bred horses na pwede po natin makita? Sa ngayon, wala pa. Puro imported po? Oo, puro imported muna. Saka meron akong mga nila-line up na local na nabili ulit sa Cool Summer Farm. Okay. Which is may lalabas na naman. 3-year-old na rin ata siya. Pangalan niya, Samboy. Ano pong, I want to know, ano po ang lahi nito? Dixie Gold. Dixie Gold! Magkapatid sila ni Dixie Gold. Okay, so makikita natin. Malalaman mo yan kasi may 4 white siya dito. Kaya pala Samboy, mataas yung socks. Okay, so medyo may konting trivia tayo dyan. Anyways, we're looking forward na mak-cover natin si Samboy. Yeah. At sa lahat po ng mga bago niyo pong imported, sana po manalo. Congratulations, sir. For the third Cool Summer Farm Juvenile Championship is stakes race. We have Marvelous Maxine, Pastor in joint venture in second. Lady Bagger in third alongside Ford Exalted, then followed by Cole is a rider. Marvelous Maxine on the outside, running by them is joint venture. Lady Bagger in third, Exalted moving up now on the outside. Marvelous Maxine on the outside, Exalted in number 4, Lady Bagger. And in 4, joint venture goes right. Then next on line is number 3, AM Espresso, and Dixie Sky still at the tail of the field. And still Marvelous Maxine by half a length on the outside, Exalted. Ladybug Red joint venture. Marvelous Maxine still in front on the outside, Exalted. Running by the list joint venture. And it's still Marvelous Maxine, Exalted fighting it out for the middle. Exalted on the outside. Marvelous Maxine is fighting back down on the inside. Marvelous Maxine refuses to give up over Exalted joint venture as the field turns around with Marvelous
by about 2 lengths now. Exalted on the outside. And instead, Marvelous Maxine over Exalted Joint Venture. And winning the finish line, third Cool Summer Farm Juvenile Championship belongs to Marvelous Maxine. Para naman po sa ating main race ngayong araw, para dito sa third Cool Summer Farm Juvenile Championship Stakes Race, ang ating mga 2-year-olds ang nagpanalo. Winning collection po ito ni Mr. Adit Stan at walang iba ang ating pumakausap ngayon. Trainer na po ngayon, Class A jockey before, Mr. JB Gusen, now a trainer. Congratulations. Thank you. JB, alam ko na, alam mo na yung mga interviews natin kung paano na-explain na ating mga jockeys. Ngayon, mag-i-explain ka naman as a trainer. Dito sa ating race number 4, na nag-observe ka na, part ng strategies nyo na dapat malaman kung ano yung kahinaan at of course, strength ng inyong kabayo. Could you please tell our bayang karirista paano kayo naghanda? Ang paghanda ko kasi dito, usually, before pa naman, as a jockey, sa lahat ng sinasakyan ko kabayo, lagi kong ginagawa yung para hindi puro unahan lang alam niya. So, tinuturuan ko siya na nasa likuran, lalo na katulad nito, may 2-year-old pa lang, tapos yung kabayo ko pa, talagang bago dahil isang beses pa lang siya tumakbo. So, talagang tinuruan ko siya na sumunod, at the same time, yung mabait sa gate para wala akong poproblemahin sa kanya. Na kahit na masabuyan siya ng buhangin, hindi siya maninibago, or madaganan siya, hindi rin siya maninibago. Hanggat mari, may kasabay siya sa ensayo, sa laban. Pagka nagtatrango kami, hinahayaan ko, magkakasabay din kami. Sabay sila ni Cole is Right para nabibigyan ko ng confidence yung kabayo ko na kahit na saan siya manggaling, wala siyang poproblemahin or hindi siya kailangan manibago. So parang as early as 2-year-old, yung principle of discipline Oo. para yung kabayo, kasi mention, di ba, merong mga kabayo matigas ang ulo. Oo. Tama ka, medyo feisty sa loob ng Sa gate. starting gate, oo. Yung hindi tumatalon, Oo. di ba may mga ganon? So, Kasi yung kabayo niya, wala ka naman nakita wala ganon. akong ganun na nakitang problema. So, advantage na kasi yun eh. Number one, syempre, para maging isang makalamang ka sa karera is magaling ka gumit. So, as a jockey, yun din ang ginagawa ko. Kailangan magaling ka sa gate eh. Dahil, pagka nakapwesto ka or nasa unahan ka, sila yung hahabol sa'yo. Tama. Di ba? Ngayon, kung nakapwesto ka naman at alam mo yung kabayo mo na may malakas talaga, so kahit na siya manggaling, alam mo ang na lang dito is ang struggle na lang ng kabayo na isipin ko is yung pagka nasabuyan ba siya, may ilang ba siya, mawawala ba siya sa concentration. So doon ko siya sinanay para mas ko yung kabayo ko na alam ko saan man siya makapwesto, lalo na katulad niya, number 2 siya, hindi man siya mauna, kaya niyang sabayan yung mga kabayo kahit na nasa loob siya, kaya niyang sumugod sa loob or sa labas. Okay. Yung kabayo, di ba, kapag may mga advantages yan, pag nasa may labas na numero, sa loob na numero. Oo. So yung number 2 na gate number nitong kabayo mo, na diniskartehan nyo na rin kung paano yung bilin mo sa jockey. Oo. Of course, jockey, John Alvin Guse. Oo. Siyempre yun, alam naman din nung pinsan ko na si John Alvin kung anong pagagawa ko sa kanya. So, kasi as a jockey, alam niya na rin yung dapat niyang gawin. So, bilin ko na lang sa kanya, Bin, alam mo na yan. Sabi ko, basta gandaan mo yung salida, kung mauna ka, patayin mo na yung kwartos, di ba? Kung hanggat maaari. Pero kung striking distance ka. Dahil kung walang mauuna doon sa isang kalaban natin, agapayan mo. Para at least, hindi magiging marami pa siyang iikutan o di ba? Iba yung katulad ng sabi ko, maganda yung nakapwesto ka. Nakapwesto. Well, congratulations, well explained. Oo. Diba?
Talaga namang makikita pa natin, hindi na as a jockey, but as a winning trainer. Ito yung si JD Cruz. Congratulations. Any words para sa lahat ng iyong mga bayang kareristang fans? First of all, syempre, Happy New Year sa lahat. And ayun, sana sa mga huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating karera. Dahil hanggang ngayon, exciting pa rin talaga to. And good luck sa atin lahat. Okay, thank you so much, Okay. JD. Sa mga bayang karirista, tutok lamang po dito sa ating mga susunod pang ipapakita sa inyo. At sa lahat ng hindi pa nakapag-like, subscribe, at share, don't forget, hit that button. Kami po ang yung Silver Bullet, nagbabalik po. Bayang karirista, alam niyo ba kung gaano kamahal ni Mr. Joseph Dehenco ang karera? Hindi lang pang summer ang kanyang pakarera. Meron din pong pang December. And this time, on the third running of their Juvenile Stakes race, kasama po natin none other than Mr. Joseph Dehenco. Thank you so much, sir. Laki na yan. So, ano pong masasabi niyo sa lahat po natin mga supporters at dito po sa inyong Juvenile Stakes race? Itong pang third year na natin, itong juvenile, no? Maganda namang kinalabasan, malakas ang benta. Siyempre, masayang-masaya ako sa bayang karerista kasi dumadami at lumalakas ang benta natin. Kaya ibig sabihin, industriya natin, lumalakas. And you know, bayang karirista, what I really like about Cool Summer Farm, hindi lamang po nag-i-stay lang sa mga bayang karerista. Kumbaga, nag-i-invite din sila na hindi mga karerista para mas napopromote. I've seen so many models na talagang pang-international pang dinadala nyo. Yung inyo pong mga friends from the businesses. So, ganyan po tayo pinapahalagahan, Mr. Joseph Dehenco. And we all know, December na po ngayon, papasok na ang ating breeding season. Ready na po ba ang Cool Summer Farm for breeding? Ready na mga stallion natin. No? Lucky Leia, unang-una, sila Firing Line, AT Indian, Tricks to Do, magandang pinapakita. No? Saka mga bagong stallion natin, si Treasure Hunting na dating mananakbo, ginawa nating stallion dahil anak ito ni Into Mischief na number 1 sa Amerika. Same as Tricks to Do na anak din ni Into Mischief. Na kahit na hindi sila kagandahan, ang gagaling lumaban. Yes. Kaya ready na ang Cool Summer Farm sa breeding season 2025 sa mga breeders. Kung wala kayong stallion, pwede nyo subukan yung mga stallion namin. Yes. Ano nyo ba yung karibiyas? Subok na po ang ating mga stallions from the Cool Summer Farm and League Champions. Si Mr. Joseph Dehenco was awarded Horse Owner of the Year, if I'm not mistaken, 2023 from the previous years from different organization, Marho, Philtobo, and of course, Philippine Racing Commission. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakakapag-review, last year lang nakikita po natin sila Jaguar. Di ba po, ito mga palahi po ito nila Mr. Joseph Dehenco, sa Secretary. Marami pa po. Sana kayo po, supportahan din natin ng Cool Summer Farm. Nakita niyo naman po ang suporta sa atin. Let's reciprocate the support. So sir, marami pong salamat. Yes. Happy New Year, Lucky Leia. Yes. Happy New Year sa Bayang Karerista. Maraming salamat po, Bayang Karerista, para sa inyong suporta. Ganun na rin po sa ating Cool Summer Farm ni Mr. Joseph Dehenco para sa kanyang mga pakarera, Philippine Racing Commission para sa kanilang suporta, at sa Metro Manila Turf Club. Muli po namin kinocongratulate lahat po kayo. Ganun na rin winning connection na ating mga winners, Mano Dura, winners Dennis Tan, at ang ating pong winner para naman po sa ating 2-year-old juvenile, walang iba kundi si Marvelous Maxine, owned by Mr. Aldrich Cruz at Dr. Nick Cruz. So sa lahat po ng ating hindi pa naka-like, subscribe at naka-share, try nyo po i-hit na yung button para lagi po kayo updated dito sa ating mga ina-upload. Mas marami po kaming ihahandog, ibibigay for the year 2025. So please expect more videos coming from the Silver Bullet. My name is Lucky Leia Forbes. Merry Christmas and Happy New Year to all!